Acts chapter 16, nunya sugod ta versikulo 6. The Bible says, "Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not." Verse 8. "And they, passing by Mysia, came down to Troas." Verse 9. "And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, Come over into Macedonia and help us." Verse 10. "And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly nga sa masaligon, gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them." Magampo ta, ang Dios magpanalangin sa iyang mensahe. Father God, salamat aning oras nga imuhang gihatag sa amo. Salamat pud sa mensahe. Panalangini Ginoo ang imuhang pulong para sa amo karong hapon. Istoryaha ang among makasing-kasing. Tabangi mi Lord nga naami makatunan. Hayagi ang among mga hunahuna, bag-uhan mi pinaagi sa imuhang pulong. And this we pray in Jesus' name. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong hapon, gusto ko magwali sa inyo ha, ani nga subject. Learning to let go and trust God. Okay? Learning to let go and trust God. Nakaplagan na ba nimo no ang imong kaugalingon sa usa ka sitwasyon diin imuhang gihuna-huna ba nga ang usa ka butang kinahanglan siya nga mahitabo apan kini wala milampos? Or maybe you prayed for a relationship to succeed but it ended in heartbreak. Or perhaps you applied for a job nga sa imo hunahuna mao gyud ang perfect nga trabaho para sa imo pero wa nimo nakuha kana nga trabaho. So karon nga hapon mga igsoon ato ang i-explore unsay but pasabot ani when something is not for you. Naadyoy mga butang dinhi sa kalibutan nga dili gyud siya para sa atoa. Naagyoy mga tao dinhi sa kalibutan nga dili gyud sila para sa atoa. Amen? So sama sa ato ang nabasa dinhi no si Apostle Paul uban sa iyang mga companions, they were on a mission trip. They tried to preach the gospel in Asia. Pero sa ato ang nabasa mga igsoon, gi-forbid sila sa balaan nga espiritu. The Holy Spirit prevented them, gipugngan sila sa balaan nga espiritu nga didto sila magwali sa maayong balita sa Asia. Instead, nakadawat sila or nakadawat si Pablo og vision. Okay nga didto sila padtuon sa Macedonia. So unsay nakatunan nato gikan sa ato ang nabasa kaganina. Mao ni si Pablo naa siya'y mga plano pero ang Dios naa siya'y lahi nga plano. So naay mga nagkalahi-lahi nga mga reason mga igsoon why something may not be for you. There are many reasons why something is not for you. Well, mao ni siya ang mga possible reason. Una sa tanan, God has something better. Sometimes ang Dios mosulti siya og no sa usa ka butang dinhi sa atong kinabuhi tungod kay naa siya'y lahi nga butang nga mas nindot para sa atoa. Okay? The Bible says mga igala in Romans chapter 8 verse number 28, "And we know that all things work together for good." It means that in all things God works for the good of those who love Him. Amen? Amen? So mao na siya ang usa sa mga reason. Pag dili na ihatag sa Ginoo sa imuha, even though nga you desire that thing or you desire that person in your life, pero dili na siya mga igsoon ihatag sa Ginoo or i-allow niya sa imuha, it means mga igala na siya mas better nga ihatag para sa imuha. Ikaduha,
Maybe kana nga butang or kana nga person para siya sa imuha, pero mao ni siya, maybe it's not yet the right time. It's not the right timing. Now, timing is everything. All right? The Bible says, in everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So, timing is everything. And sometimes God says no because the timing is not right. So, unsa ang gusto sa Ginoo sa ato ana mga higala? God wants us to wait for His timing. Okay? So, ayaw o kanang katintal nga mo ambak ka diha sa ginalihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. Okay? Wait for His timing and just follow Him. Amen. Moabot gyapon ka diha nga destination mga igsoon. So, nasabtan ba nato tanan? Ikatulo, maunin. Okay? Reasons why something may not be for you. Number one, God has something better. Ikaduha, it is not yet the right timing. Ikatulo, it's not God's will. It's not God's will. How do you know mga igsoon nga dili siya kabubuton sa Dios? Una sa tanan, when it's sinful. Pag sinful gani ang usa ka butang, dili gid na kabubuton sa Dios para sa imuha. Bisan pa mga igsoon gala nga naninguha ka na nga butang o naninguha ka na nga tao, ingonana, pero mga igsoon kung kana nga act is dautan siya, evil siya ba, dili kabubuton sa Dios, dili gyud na niya ihatag sa imuha. Kung makita niya nga mo compromise ka na nga butang, dili gyud na ihatag sa Dios sa imuha. Now, kung kana mga higala na nabuhat gyapon nabuhat gyapon nimo bisan kay balok ka nga dili na kabubuton sa Ginoo, dili na God's will ang imong gibuhat, okay? Gi-permit lang ka sa Dios because that's what you want in life. Sama sa akong gingon sa inyo, dili ka pugnan sa Ginoo unsay mga pilion nimo. Kay naman tay free will. Pag imuhang pilion ang dautan, God will permit you, but you need to consider the consequence. Amen? So, how do we know, mga higala, kung dili siya kabubuton sa tuwa? When it's sinful. So, ultimately, mga higala, God's will is what matters most. Mao gini ang pinaka-importante nga tuang i-consider sa tuang kinabuhi. So kung kay balo na ka, gistoryahan na ka sa Ginoo, nya na siya mga gigamit nga mga Kristohanon para mo paabot sa iyahang unsa ni mensahe sa imuha, para ipahibalo ka ba nga dili niya nakabubuton para sa imuha, na may mga gamiton ang Ginoo nga mga tao pod. Say mo gamit pod ang Ginoo mga circumstansya, mo gamit pod siya ingonana. Say gamiton po niya iyang pulong, ipaagi niya sa preaching mga igsoon. So maminaw jud ka na, dapat jud aptik jud ka, swift to hear jud ka may aron nga masayra nimo kani imong gusto nga kwaon or buhaton inana, mao ba gyud ang imong gusto para sa akong kinabuhi, Lord. So ipahibalo man ka sa Ginoo, pag iya na kabubuton may gala, itugot gyud na niya. Amen. Pero pag dili niya kabubuton, di gyud na mo abot sa imong kinabuhi. So ang pinaka-importante nga tagdo nato sa atong kinabuhi ang kabubuton sa Dios. So sometimes God says no because something is not in line with His will. Okay, like for example, nagkuan ka og trabaho and then ang trabaho ba nga imong gisudlan nimo, ingonana, even though nga maayo siya nga trabaho, okay, legal siya nga trabaho, pero ma-compromise ang imong pagsimba. Ma-compromise ba ang imong pagsimba sa Ginoo? Dili ka makasimba sa Ginoo. Let me tell you this, dili gyud na kabubuton sa Ginoo kanang trabaho nga imong gisudlan nimo. Because God will not give you mga higala a job that will affect your worship. God will not give you a job that can affect your relationship with Him or to Him. Amen. So kung nagsugod na ka na nga trabaho, unya nakita nimo ba nga naapektuhan man gyud ako ang pagsimba ni sa Ginoo, di naman ko kahatag og time sa Ginoo. Murag nalayo naman ko ani sa Ginoo. Importante na adyo kay kaisog nga mo undang ana nga trabaho. Amen.
You must have the courage. Ngun sa man, I will stop doing this job. Kano man, nalayo na ko ani sa Ginoo. Di na ko kahatag og time sa iya. Ang pinaka-importante nga dapat nato nga i-maintain sa atong kinabuhi or dili nato walaon mga igsoon ang ato ang relasyon sa Dios gyud. Okay? Ayaw piliya ang trabaho kaysa sa imong relasyon sa Ginoo. Ayaw ipalabi ang imong trabaho kaysa sa imong relasyon sa Ginoo. Kaya ang uban biyano, mas pilion nila ang ilang trabaho. Bahalag mawala ang Ginoo sa akong kinabuhi, bahalag madawat ako relasyon diya sa Ginoo, di lang ko matanggal sa akong trabaho. Di lang ko mawad-an og trabaho. You see? Mao na nga naay mga uban nga Kristohanon mga higala, no? Ning compromise gid sila. Higala, may pahibawon ka sa Ginoo kung dili na siya para sa imuha. Pag dili na inline sa iyang kabubuton, you better not continue doing it. Ayaw ipadayon og ka ng buhat ang kanang usa ka butang. Amen? Or else mga igsoon, ang Dios ang mukuha ana sa imuha. Nasabtan ninyo? Now, dili man but pasabot nga kita mga igsoon kung i-give up nato ni sa kabutang kuno kay baluta dili niya ni kabubuton para sa tuwa nga dili tatagaan sa Ginoo sa ato ang ginatinguha nato. Let me show you a verse in the Bible in 1 John chapter number 5. Nagingon din ang Bible in 1 John chapter number 5. Verse number 14. Pwede mapakuskan kamay ni. 1 John chapter 5 verse number 14. And this is the confidence that we have in Him. So, tanawa, masaligon kita. We must have this confidence. Asa, Pastor? Diha sa Ginoo. Amen? That if we ask anything according to His will, He heareth us. Verse number 15. And if we know that He hear us, notice, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Kasabot na mo aning petitions, mga hangyo nato diha sa Ginoo. So, ikaw gi-challenge ka sa Ginoo to ask anything to the Lord. Okay? Because when you ask anything, paminaw, basta ka ng bagay o kanang butang nga imuhang pangayoon sa Ginoo, it won't hinder His will for your life. You have the petition that you desired of Him. Ihatag ka na sa Dios diha sa imuha. Okay? So don't be afraid to quit on that job. If you know nga kana nga trabaho nakaapekto sa imuhang relasyon sa Dios, nakaapekto sa imuhang relasyon diha sa imong pamilya, di na ka makahatag og panahon sa imuhang family, you are overworked na ba? Gikuan na gyud, gigamit na gyud ang tanang oras nimo. Wala na jud kay panahon para sa Dios o para sa imong pamilya. Higala, quit that job. I'm telling you, quit that job. Mas ipalabi ang imuhang relasyon sa Diyos. And don't worry, ang Diyos nakaibalo siya sa imong desire. He will give you what you desire. Kung ikaw nangandoy ka nga makakita ka og trabaho, ang Diyos muhatag sa imong trabaho. And sultihan ta mo, I guarantee you, pag ang Ginoo muhatag sa imong trabaho, sigurado gyud nga makasimba ka sa iyahan. Amen. So mao ni siya ang kuan, mao ni siya mga igsoon ang mga reasons why something may not be for us. Una, God has something better. Ikaduha, it's not the right timing. Mo na nga kita, if we know nga dili gyud ni will sa Ginoo para sa kuha, we should be willing to let that thing go. Buyan nato, dili nato i-hold. Dili nato mga igsoon kanang ikuan gyapon, kanang i-withhold nato dili. Pag
kay balo na ta, gisultian na ta sa Ginoo, dinhi sa iyang pulong, dili niya ni kabubuton para sa tao, or kana nga butang, kana nga tao, dili na para sa imuha. Be willing to let go of that. Aron magkaroon ka og peace of mind. Hiyala, hangtod dili nimo i-let go kana nga butang o kana nga tao, kana nga relasyon o kana nga trabaho, paminaw mo mga igsoon, dili ka magkaroon og peace of mind. Ug dili ka malipay. Kay ikaw mismo kay balok ka, you are rebelling against His will. Amen? Mo na nga naay mga uban nga mga Kristohanon nga kanang kuan ang ilang kinabuhi, gubot ba kanang dili kanang happy and peaceful ang ilang Christian life. Kay garebelde sila sa kabubuton sa Ginoo. Ikaw ba ingonani ba ka karon sa imong kinabuhi? Ha? Igsoon, if you know nga dili na para sa imuha, i-let go na siya. Na naman, it can harm you. Hello? So how can you respond when it's not for you? Well, here are a few such suggestions. Gihatan na ako sa inyo una. Number one, let go. Okay? Recognize, brothers and sisters, that God is in control. And let go of your plans. We may have plans. We may make plans. Maybe our plans are brilliant, good, nindot ba no? Maayo ba? Basin maayo ang atong mga plano, pero kay na itagaan ba ta sa Ginoo kanang kwan, tubag sa atong pagampo nga dili dinhi para sa atoa. I-let go na to kanang nga plano. Amen. Recognize that God is in control, because if you know, kung imo gyapong pugson higala, makuha man nimo ang butang, pero makarma ka. It will bring misfortune to your life. Na dili ta gusto yung unana, amen? Oo. So it's better to follow the leading of God sa atong kinabuhi. Now Proverbs chapter 19 verse 21, dali lang basahon nato ni. Proverbs chapter 19 verse number 21. There are many devices in a man's heart. Unsa man ni siya? Mga plano ba? Ang tao daghang plano diya sa iyang kasing-kasing. Tama? Oh, daghan man amo gyud tay mga plano sa kinabuhi. May man natay mga plano. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. What is counsel? Iyahang will. Ang kanyang kalooban. So ang kalooban ng Panginoon pa rin ang mananatili. Amen? Ang masusunod. Hindi ang sa atin. Pwede man ta magplano. Pero remember, the counsel, the will of the Lord, that shall stand. Okay? Remember this. God is in control of everything. So let go. Amen. Kani nga trabaho, uy, di ko makasimba ni. Let go. Bisag na maayong offer. Let go. Ayaw. Uy, nananguyap sa kuha. Uy, dili ni anak sa Diyos. Uy, dili ni pareho na ako pagto. Let go. Let go. Ayaw. Amen. Let go mga igsoon. Basta dili siya kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, trust God. Trust God. Salig sa Diyos. Trust that God has something better in store for you. Nagtuo ba mo, igsoon, that God has something better in store for you? Ako, nagtuo ko na. Wala ko kay balo kung unsa na. Okay, wow kay balo kung unsa kadaghan, pero nagtuo ko na ay giandam ang Dios nga mga panalangin para sa ako. Salig sa Dios. Higala paminaw. Bisag sa imuhang pananaw, na kay nakita nga trabaho, di gyud na mga igsoon mahurot ang trabaho, kay bisan nga sa imong nakita, wa na kay nakitaan nga trabaho, ang Dios mo provide gyud siya sa imuha gyapong trabaho.
You know, ang Dios naanay dalan kanunay, dili mahutdan ang Dios og dalan. Ha? Bisan sa imuhang pananaw, sa imong nakita, wa na may dalan nga nakita nimo, God always, paminaw, has a way. Makahimo siya og dalan. Makahimo siya mga igsoon og kanang kuan ba no? Para tong Red Sea nga gipart niya, gitunga niya no? Yes. God will make a way for you when there seems to be no way. Musalig lang jud ka sa Dios. Bisag nahutdan na kag mga option, nahutdan na gyud, wala na gyud. Ang Dios di gyud na mahutdan igsoon. God wants you to trust Him. Psalms 37 verse 3 unto 5, basahon na to ni. Okay? The Bible says, okay, kamo magbasa. Okay, ready? Kani. Ready, begin. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Next verse. Ready, begin. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Pwede ba pana? Katong nakatabok na ang mga Israelites sa Red Sea. 3 days. No? Gikan sa ilahang pagtabok, nag-journey sila, wa sila'y makita nga tubig. Wa gitubig ipon, disyerto man to. Katuloy lang dito, itong wilderness, desert man to siya, walay tubig. Malakayo ang yuta, ang kwan dito, puro sabog. Kaya ba may giwala? Ang Diyos, nakahimo siya og provide. Nakahimo siya provide og tubig para sa ilahan dito. Bisag walay tubig. Amen? Mo po ni. Kung imuhang lipayon ang imong kaugalingon diha sa Ginoo, He will give you the desires of your heart. Mo na unang mensahe sa verse 3, trust in the Lord. Amen. Kanya verse 5. Ready, begin. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Dili mahutdan ang ginugdalan. Okay? Kamo mga ulitao diri, mga lalaki, ha? Di mo mahutdag babae. Kamo mga dalaga diri, di mo mahutdag lalaki. Wa may makita diri simbahan, pastor, hulat lang. Wa pa na tao. Amen. Ang akong prayer and desire na akong mga higala no nga ang kamo mga ulitaw dalaga diri ang inyong maminyual lang gyapon kanang diri gyapon sa tong simbahan. Mga member so far no si Lemuel o si Retzel. Si Isay o si Weng. Si Lord willing, next year, si Kwan, Glenn o si Potpot. Amen ba? So, tanawa, paminaw mo, trust God. Amen. Ngita kag trabaho, nang-apply ka. Wala na dyan kayo makita. Wala na kayo nakita. Ingon na. Igala paminaw, ang Ginoo na gyapon siya mahatag ang trabaho sa bisag wa na kayo nakita. Learn to trust God. Naminaw ba mo? Naminaw na o nagtabi-tabi na mo din sa lingkuranan ninyo? Amen. Salig sa Diyos. Kanino, I sincerely, paminaw, encourage you to trust God. Okay? Trust God. Ikatulo, seek God's guidance. How to respond when it's not for you? One, let go. Pagkabalo ka, dili will sa Diyos, let go. Pagka na, dautan, let go. Pagka na, sala na, let go. Dili na siya para sa imo. Amen? Okay. Ikaduha, salig sa Diyos. Ikatulo, seek God's guidance. Magbasa tag verse. Ato ang abinato mga Biblia, Psalms chapter 23, okay? Verse 3 and verse number 4. Psalms chapter 23, verse 3 and
For now, the Bible says, He restoreth my soul, He leadeth me. Nakita ninyo? God leadeth me in the paths of righteousness. Kinsa ang nag-guide kay David? Ang Dios. When the Lord, paminaw, when the Lord give you His guidance, kanunay gyud na diri paths of righteousness. Amen. Dili ka ilid sa Ginoo sa dalan sa dautan. Pag ang Dios muhatag sa imo og kanang direction, tagaan kanyang direction diya sa mga dalan sa pagkamatarong. In the paths of righteousness for His tanawa name's sake. Kung saybot pasabutan ni for His name's sake, for His glory. Verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Kita niyo may igsoon, naa di ay ang Dios maguban sa imuha. O kung naa siya diha maguban sa imuha, He will be the one who will guide you. So seek God's guidance. Ask God to guide you. Lord, please guide me. And then, Lord, please show me what's next. Amen ba? Yan. So, magampo ka sa Ginoo, giya, unya, after na mga igala. Kaya siyempre, makinabuhita, live one day at a time. Di ba, no? One step at a time, mga igala. So, after na, kung wala na po kakabalon sa imong buhaton nimo, mag-pray na po kasi Lord, ipakita sa Lord sa sunod. Amen? Ingon na naon ka pag-guide sa Ginoo mga igsoon. So, una, balik ka sa tong point. Number 1, how can you respond when it's not for you? Let go. Number 2, trust God. So, gi-let go na nimo. Lord, wala na Lord. Ayaw ka balaka, salig sa Diyos. Amen. Okay? Kunya ikatulo, seek His guidance. Nga naman kay desire nga unta, kambyuhan ni mo, Lord, unta Lord, dagahan ko ni mo sa ako ang desire. Kinahanglan po ka guidance sana sa Ginoo. Dili ka magpataka. Kay let go na nimo, and then you decide to trust Him, now you want His guidance. Aron matudluan ka niya. Mahatag niya sa imuha ang mapa. Ang tama nga location, ang place, ang destiny mga ison, kung asa dapit, aron dili ka mapakyas. Okay? Na yung mga uban, i-let go nila. After nga let go, nagsulti sila, mosalig ko sa Diyos. Wala nagsalig sa Diyos, waman nila gipangayo ang guidance sa Ginoo. Nagbuot-buot lang maghihapon. Awa, gihapon. Amen? Ikaupat. Mao ni ang ikaupat. Ikaupat, daigan ninyo ang Diyos. Praise Him. When it's not for you, paminaw, when it's not for you, ayaw mga igsoon, pagpauting. Okay? Pag inon ka sa Ginoo, anak, i-let go na, dili na siya para sa imuha. Kana siya para na sa iyaha. Ayaw ka ng pagpauting. Ayaw pag-act nga murag bata. Ayaw pangluod. Ayaw kalain. Instead, magpasalamat ka sa Ginoo. Salamat Lord kay imo akong gisultian nga dili din ni siya para sa ako. Lord, willing ko ani and daygon gihapon ta ka. Amen? Pakita nimo, daygon nimo ang Dios igsoon. Choose to praise God even when things don't go as you plan. Habakkuk chapter 3, let's go there. Last verse na lang ni. Habakkuk chapter 3. Kunya, verse 17 to 19. Okay? Bible says, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Verse 18. Yet, amen. Amen. Yet,
I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Verse 19, the Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds' feet. And He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on my string instruments. Amen? Oh, iyang gidayig yapang Ginoo, iyang gilipay ang kagalingon diya sa Dios, iyang gidayig ang Ginoo. That's what we should do also sa ato ang kinabuhi mga igsoon. When God tells us, son, that's not for you. I have something better. Okay? I-let go ni mo na. Okay? And then mag-wait ka sa timing sa Ginoo. And then trust Him. And then as you trust Him, ask His guidance. Lord, please show me the way. Show me the way, Lord. Please, Lord God, itudlo sa ako And then, dayga ang Ginoo. Amen ba? Amen. So in conclusion, when something is not for you, it can be difficult to understand. But we can trust that God is in control and has something better in store for us. So pilion nato mga igsoon. Ngayon sa may i-let go ang butang, i-let go ang kana nga trabaho maybe, or i-let go kana nga tao maybe, i-let go mga higala ang kani nga butang. Musalig ta sa Dios, pangyayon nato yang guidance o daygon nato siya. Bisan pa ang mga butang dili siya, no, even when things don't go as planned. Amen. Mao na atong buhaton nato. And ang imong kinabuhi mga higala, mahanay siya. Okay ang dagan sa imong kinabuhi. Kaya wa mo gilaing tinguha ang Ginoo sa ato kung dili. Tinguha niya may galano nga kani atong kinabuhi makuan gid siya. Mahimong mamaayo ba? Amen? Dili gusto ang Ginoo madaot atong kinabuhi. So ang akong pangutana karon sa inyong tanan may gala, when it's not for you, are you willing to let go and trust God? Okay, if you know that's not for you, then let go ni mo na siya. Kaya kung sige po ni mo na i-withhold, di ni mo na i-let go, di ni mo na i-surrender sa Ginoo. Ay ka na, makakuan ka. Makuan ka na igsoon, makuan ka na, madaot ka na. Madaot ka na. Amen? So para dili ka madaot, i-let go. Kaya nga naman, God knows what's best for your life. Amen? Don't settle for, ayaw lang mag-settle anang mga butang. Sa imong una-una, mauna niyang pinaka-the best. Okay? Settle for what is best. And remember this, ang best, ang nakakaalam lang sa best ng buhay mo ang Panginoong Diyos. Amen ba? Amen. So, paabot-abot lang ta, naay dako nga panalangin na moabot sa imong kinabuhi. Unya, kung panalanginan na mo, i-share inyong blessing sa inyong pastor. Sa inyong pamilya. Amen? Ayaw mo paghilom-hilom lang diha. Amen ba? Yes, I'm telling you the truth. Because, mga igsoon, paminaw mo, ang pastor ang gamiton sa Diyos para magiyahan mo sa tama. Magampo tayo, doka ito mga ulo, ipiyo nato ito mga mata. Let us pray. Father in heaven, salamat sa imong mensahe nga gihatag, Lord. Salamat sa mga butang nga imong gitudlo sa mo. Salamat Ginoo sa mga pagtulunan karon. Kini nakadugang o kaalam sa among kinabuhi. Kini nakatabang sa amoa. Kini Lord naghatag sa amoa og kining giya. And we want to praise you, Lord, and thank you for this message. Father, I pray that you move the invitation, and Lord, I pray that you speak to your people this afternoon. Kung asa, Lord, nga area sa ilang kinabuhi nga Lord, matabangan nimo sila, tabangis sila Ginoo. Kulang ni amo ang kaalam sa mong kinabuhi. But thankful me, Lord, kay pwede may makadungog karon sa imong pulong. Mao ni mag-guide sa amo. Lord God, I pray that you help your people, Lord God, to have a humble heart nga pag kaybalo sila, Lord, dili nimo ni kabubuton para sa ilaha nga unta, Lord, willing nila ni let go, dili nila ni withhold, because kung imo kining kabubuton para sa Lord, ihatag magyud nimo ni sa ilaha Ginoo. Pero Lord, kung imuha na silang giistoryahan, Lord, nga dili ni kabubuton nimo para sa ila tungod kay dautan ni
sukwahi ini sa imuhang pulong. Tabangi sila Lord nga dili gyapon sila mo kiling anak nga butang, dili unta nila napugnan gyapon Lord, pero Lord ilaha ka nang i-give up because you have something better in store for them. Kung nakaibalo na sila Lord nga kaning butang o kaning trabaho, Lord, dili makaapekto ni sa ilang relasyon diya sa imo, Lord, tabangi sila, dili sila mo pugong ana Ginoo, but ilaha ka nang i-let go because makadaot na sa ilahang kinabuhi o makaapekto ka na sa ilang relasyon sa imo. Please Lord, kapa makasing-kasing sa imong mga anak dinhi, himuang among kinabuhi nga tarong o katanggap-tanggap sa imuhang atubangan. Panalangin ni kini nga invitation karon. I pray this in Jesus name. Manindog tang tanan palihog. Manindog tang tanan. Karong hapon mga higala, i-check daw diha sa imong kinabuhi kung na ba kay mga ginabuhat karon nga from your own knowledge kay balo ka dili na kabubuton sa Ginoo, or kana siya dautan na or sinful ba na. I do not know sa na siya mga higala, ikaw na hibalo, dili na ko mausa-usa pag hisgot unsa na nga mga butang, pero i-check na lang daw kung naa ba kay mga ginabuhat karon nga dili siya subay or in line sa kabubuton sa Dios, because ang buta sa buta ng mga igsoon dili gyud na para sa imuha. Okay, so ayaw siya tanang kuan, ayaw siya kupti. I-let go na siya. Buyin na. Buyin na. Dili na siya para sa imo ha. Okay? Basin trabaho na. Basin plano, usa na sa imo mga plano, or basin relasyon na siya. I don't know, ikaw ra ang nahibaluan na igsoon. Ikaw ra ang nahibaluan na ug ang Dios ang nakakitaan na. Kay mao ni siya pag kabubuto na siya sa Dios, subay gyud na sa iyahang mga mando, no? Pag dili na contradiction sa iyahang pulong, kana kabubuto na sa Dios, pwede na. Pero nang naay mga butang imong gikuan, then wala siya ga work, mura ginatagana ka sa Ginoo ka ng mensahe ba or sign, ginapakitaan na kaniya, kay wala gyud nag-work out ba, it means dili gyud siguro na para sa imo ha. Bisa kapila na nimo gisulayan, wa man gyud gihatag sa Ginoo, basin dili gyud na. So i-let go na, okay? Pero kung wala pa, keep praying, keep trusting God, and kung maabot ang panahon mayala nga i-kuan gyud, confirm sa Ginoo sa imo nga dili gyud, it means dili gyud, no? Importante nga flexible ang ato ang feelings nato, dili ta madismaya, dili ta ma-discourage, dili ta muundang, kay but masabutan na siya mas better nga ihatag para sa atoa. So I hope mga igsoon nga mag-learn ta og submission sa authority sa Ginoo, ug tudluan nato atong kaugalingon nga mosalig sa Ginoo, mosunod sa iya. Okay? So karon magampo ta dinhi sa Ginoo, kay balo ko na amoy mga tinguha diha sa inyong mga kasing-kasing. Walay problema igsoon, kalipay sa Dios inyong ipaabot ang inyong desires sa Ginoo. Okay? Kay ang Dios mo istorya man na siya sa imo hapon. Bring your desire to the Lord. The Bible says, delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. But trust Him, okay? Trust Him. Are you willing to trust Him? So karong hapon, if you want to come to the altar and pray, pwede ka mag-anhi karon diri sa altar o pwede ka mag-ampo sa Ginoo. Okay?